Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalagang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ika'y kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Naguliminahan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihit manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging mong Jesus. Magiging dakila siya tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari itong gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nang itinatag ang lokal na simbahan ng Diocese ng Imus, ang seat o sentro ng diocese, ang simbahang lokal sa Cavite, ay itinakda doon sa Imus. At ang patron ng simbahan noon ay walang iba kundi ang Inang del Pilar, Our Lady of the Pilar. At ang kapistahan po ng Ina ng del Pilar ay walang iba kundi October 12. Kaya sa atin pong lalawigan ngayon, lahat ng misa ay patungkol sa kapistahan ng mahal na Birheng del Pilar. Kaya ang liturya ho natin ay patungkol kay Maria na nakatungtong sa haliging bato. Bahagi po ng kwento, si Maria'y buhay pat naninirahan sa Jerusalem. Dinala siya ng mga anghel doon sa ngayoy Saragossa, Spain, kung saan si Santiago ay nagsasakatuparan ng misyon na nagpapalaganap ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Subalit sa gitna ng pagpapagal ni Santiago, 1 sa 12, walang bunga ang kanilang pagmimisyon. At dahil doon, pinanghihinaan ng loob ang apostol na itong si Santiago at waring ayaw nang magpatuloy. Si Maria'y nag-bilocation mula sa Jerusalem patungo sa Spanya sa Saragossa. Nagpakita ang Birheng Maria kasama ang mga anghel at nakatungtong sa haliging bato. Tanda at pagpapaalala ni Maria na ipagkatiwala mo ang iyong buong gampanin at misyon, hindi sa iyong taglay na lakas, kundi sa haligi ng pananampalataya, walang iba kundi sa aking anak na si Jesus. At pagkatapos maglaho si Maria, si Santiago'y nagpatuloy sa kanyang misyon
at napalaganap niya ang pananampalatayang Kristyanismo sa Saragosa at nagbalik muli sa Jerusalem, kung saan naman doon siya ang unang martir na apostol, pinatay at pinugutan ng ulo alang-alang sa kanyang pananampalataya. Sa ganung diwa, nang matagpuan ang kanyang bangkay, anong ginawa? Ibinalik muli sa Espanya, kaya tayo'y mayroong kamino ginagawa mula sa Jerusalem pabalik sa Espanya at pinagawa ng sariling simbahan si Santiago sa Compostela, Spain, at doon inilagak ang kanyang labi. Ano po ang karunungan na ipinakikita sa atin ng mahal na Inang del Pilar o Birheng del Pilar? Na sa gitna ng panlulumpaypay, sa gitna ng kahinaan ng ating kalooban, merong isang ina na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na bumangon ka at magpatuloy sa iyong misyon. That is the consoling message of Our Lady of the Pilar, to put your trust not on yourself. Put your confidence and trust to the pillar of your faith, and that is no other than Jesus. Paano natin gagawin yun sa diwa ng mga pagbasa na ating napakinggan? Sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis, tayo ay pinaalalahanan na matutong akuin ang ating pagkakamali at pagkakasala. Matutong tanggapin ang ating kahinaan at gayon din naman ang ating limitasyon. Sa kwento ng pagbaksak ng una nating mga magulang, nang tanangin ng Diyos si Adan, bakit mo namang ginawa yaon? Itinuro ni Adan si Eva dahil kasi sa babaeng ibinigay mo sa akin. Nang tanungin naman ang babae, sino ang itinuro at sinisi? Ang ahas. At marahil kapag tinanong ang ahas, sinong sisisihin? Yung apple. When we do the blaming game, it will be impossible for us to put our trust and confidence on God, believing that when we accept our mistakes and embrace our failures in life, the more the grace of conversion and transformation at work into our own lives. Yung mga taong hindi marunong umako ng pagkakamali at laging sinisisi ang mga mali sa iba, walang tsansa na magbagong buhay. Wala ring tsansa na lumakas ang kalooban sa gitna ng kahinaan, sapagkat umaasa lamang sa imaheng kanyang taglay at hindi sa Diyos na nagpapanibago ng buhay. Si Jesus ang ating haligi pag tayo'y nagiging marupok at nakagagawa ng kasalanan. Bahagi ng dapat nating isakatuparan ay akuin ito, tanggapin ito, at sa ganung pamamaraan nagkakaroon ng puwang ang Diyos para punuan tayo sa gitna ng ating kahinaan at kawalan ng lakas, upang ang pagbabago ay maisakatuparan at matahak muli ang misyon na sa ating iniatang. Yun ang naganap kay Santiago. He embraced his own weakness. He embraced his own lack of inspiration in life, knowing that there is no fruit happening. And then when Mary encourages her,
encourages him. Anong naganap? Nagkaroon muli ng kalakasan ng loob. Kaya sa ikalawang pagbasa, ipinagugunita naman sa atin na tayong lahat ay hinirang ng Diyos. Tinawag niya. At anong sabi ni San Pablo? Ang tinatawag niya ay kanya ring pinawawalang sala. At ang kanyang pinawawalang sala ay kanya namang binibigyan ng karangalan. Do we allow God to work within us, knowing how sinful are we, and yet we are chosen and be called to be His children? If we are confident of that calling, then definitely God will have a place and space into our lives, so that greatness and glory will be given to us by God. Hindi natin kailangang ipagmapuri ang ating sarili. Ang ating hinahangad, ang Diyos na sa atin tumawag, Siya ang magpaparangal, Siya ang magbibigay ng kadakilaan, at ito ang hangarin natin sa ating buhay. Kaya hindi tayo hahanap ng parangal, ng pagpupuri sa mundong ito. Ang hahangarin natin ay pagpaparangal ng Diyos. Hindi sa daigdig na ito, kundi sa kalwalhatian ng kalangitan. Na bagamat tayo pinanghihinaan ng loob, si Jesus ang ating saligan. Si Jesus ang ating kakapitan. Si Jesus ang ating sasandigan upang sa gitna ng panghihina, tayo ay magkaroon ng lakas, ng loob para tumindig muli, bumangon at isagawa't isakatuparan ang inaasahan. Sa ating sitwasyon ng ating bansa sa ngayon, less than 2 weeks, malalakas ang mga lindol at pagyanig ng lupa. At lahat tayo nangangambat natatakot because we are waiting for the big one. Sa West Valley Fault, kung nagkaroon ng malakas ng lindol sa Cebu, sa Davao, tayo ngayon naaantig, anong magaganap kaya sa West Valley Fault na ito? Pero who knows about it? Will it make us despair over our lives on the things beyond our control? O ito yung mga panahon na muli nating sinasaliksik at tinitimbang-timbang ang pinapahalagahan natin sa buhay. And I think that is much more good thing to do rather than to overwhelmed by fear. Are we trying to evaluate what is valuable into our life nowadays? Na yung mga ipinundar nating kabuhayan sa isang yugyug ng mundo, nasisira't naglalaho, ano nga ba ang tunay na mahalaga? Na yung mga material na bagay na ating inadhika, napakadali namang magwala at masira. Ano nga ba ang tunay na mahalaga? Itong nangyayaring pandarambong katiwalian na sa ating pamahalaan, alam niyo po ang takbo ng demonyo, tuksuhin lahat tayo na wala namang mababago. And that is the way of the devil, to make us desperate that nothing will happen after all. Kaya ho bilang simbahan, we need to sustain our advocacy towards truth, towards goodness, and towards right. At yun po'y pananagutan natin bilang mga Kristiyano. Hindi po ito usapin ng politika. Ito'y usapin ng moralidad. Kaya hindi natin sasabing na momulitika na naman ang simbahan.
Ang simbahan ay dapat tumindig kahit ang lahat ay sumasalungat, kahit ang lahat ay nakalilimot, kahit ang lahat ay waring pinanghihinaan ng loob. Sapagkat sa mga ordinaryong nakakausap ko, ang laging sinasabi, wala namang bago, Father. Wala nang mangyayari. Palubog na tayo ng palubog. In the midst of corruption, when we face it with despair, the more the corrupt people will be thriving in this world. Kaya wala nang mababago. And come to think about it, we are celebrating Jubilee of Hope. Isn't it providential that the church nowadays are promoting to be hopeful? And if we are active members of the church, we will not despair. We need to act now and to stand for it. At ang presidente po ng CBCP nananawagan sa atin, pwede ba tayong magsuot ng kulay puti linggo-linggo? Simula ngayong buwan ng Oktubre hanggang sa pagdiriwang ng Kristong Hari. Pwede ba tayong magtali ng mga puting ribbon sa ating mga tarangkahan bilang tanda ng paghingi natin ng pananagutan at gayon din naman paninindigan kung ano ang tama at mabuti? Pwede ba tayong maglagay ng mga puting laraw, puting ribbon sa ating mga kasuotan bilang paninindigan na naghahanap tayo kung ano ang mabuti at katotohanan? When we end up this with despair, the more the corrupt people will thrive in our nation. At alam naman natin tayong mga Pilipino, napakaikli ng alaala natin. 2 taon mula ngayon, mag-e-eleksyon. At yan na naman ang mga taong pagpipilian natin. If we are not going to act now, we will lose heart. And part of our virtue as a faithful is no other than to be hopeful that things will be much more better, but it will happen when we do our own share of standing for transparency and accountability on any official, both government and the church, in order to be transparent on any operation that we are doing in the name of the common good. Kaya marahil tulad ni Santiago, lupaypay din tayo at tinatanong natin, saan ba tayo susuong? Ano bang kahihinatnan ng lahat ng ito? Mga kalamidad na wala tayong kapangyarihan, mga korap na mga namumuno at pinagkatiwalaan nating mga siwa sa bayan. We will end up despair if we do not put our trust and confidence on Jesus, who is our hope, and do our own share to be accountable on any responsibility and be transparent on all the trust that we are doing in our own ways at sa bawat larangan ng buhay na ating kinasasangkutan. Kaya po, tulad ng pagdalaw ng Birheng Maria na nakatungtong sa haliging bato, ang bansang Pilipinas nakataasa sa mahal na ina na tayo binibigyan ng lakas ng loob. Muli tayong bumangon at kaya nating bumangon kung tayo sama-samang magsusumikap, magtutulungan, at sa munti nating paraan, ituwid natin ang ating mga pagkakamali, akuin ito, at muli nating kinlanlin, tayo'y tinawag at hinirang ni Jesus. Nais niya tayong parangalan, pero magaganap laang yaon kapag tulad ni Maria, lagi nating babalikan ang katotohanan
Ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Si Santiago, binalikan muli ang ganung uri ng katotohanan. Alagad siya ni Jesus. Ang kanyang misyon ay si Jesus, hindi ang kanyang sariling karangalan. At nang siya'y nakatuon na kay Jesus, hindi sa kanyang pagtatagumpay, kundi si Jesus na kumikilos sa kanyang misyon. Higit siyang nagkaroon ng lakas ng loob na bumangon at magpatuloy. Kaya sa ganitong mga hamon na pinagdaraanan ng ating bansa, mga kalamidad, sa gitna ng mga katiwalian, pandarambong ng kaba ng bayan, let us not end up with despair. Let us end up always with hope. And we put our confidence and trust not on ourselves, but on our God. But we are willing to stand and do our own share, to be accountable, to be transparent, and at the same time, to be willing to stand in the midst of all the obstructions at mga balakid na hinaharap natin sa ating buhay. Huwag nating iwawaglit sa ating isip. Tayo po'y patuloy nagdiriwang ng hubileyo ng pag-asa sa gitna ng mga kadustaan at mga balakid na hinaharap natin sa ating buhay. Kaya sana po, ang bawat Kristiyano, harinawa, tayo'y tumindig at tayo bumangon muli kasama Santiago sa patnubay ng mahal na Birheng del Pilar. Tayo ay kakapit sa haligi ng ating buhay, si Jesus, na kung saan magbibigay ng lakas sa atin sa araw-araw na hamon na ating hinaharap sa ating buhay. Mahal na Birheng del Pilar, ipanalangin mo kami. Maupo tayo sumandali. Pinaabot ko po ang pagpapasalamat sa maraming naghandog at nag-aalay ng rosaryo. Ito po'y naipamamahagi na sa iba't ibang mga gawain ng pagpopromote ng debosyon sa Santo Rosario. At kung meron pa ho nais magkaloob, ito po'y malugod nating tinatanggap sa ating tanggapan. Pangalawa po, kaugnay ng solicitation letter sa ating fund drive, Adopt a Square Meter for Our Ceiling, pakibigay po ang mga potential sponsors at para po magawa namin ng pangalan for control purposes. Kami ho ang magtatype ng pangalan sa mga donors na gusto nating hingan ng tulong para po per square meter ay makabuo tayo ng wood, plastic, material na gagamitin natin sa ating kesame. Kaya ho marami, Father, nasa na solicitation, iwanan nyo muna po ang pangalan ng mga donors na ating sosolisitan nang sa gayon magkaroon po tayo ng monitoring and control sa mga letters na ating ipinamamahagi at ibinibigay. When you leave the name, then we are going to print the letter and you will sign that you received the solicitation letter, so for accountability ng sino mang humihingi ng solicitation. Kaya yun po ang ating procedure para po sa kaayusan. Pagbabalita sa ating third phase ng columbarium, so ongoing po ang ating paggawa. Nakapagbayad na po tayo ng worth 1,630,000. So ang balanse na lang ho natin sa pagawain ay 2,070,000. Kasi ang total cost po ay 3.7. So we are more than 30% na naibibigay sa kontraktor. At kapag ho nabayaran na natin lahat yung ating obligasyon, that is the time yung ating pong mga donation ay magagamit na natin sa patuloy na pagawain ng ating simbahan. So again, try to consider helping the church and have a vault or a niche within our columbarium. Maraming nagtatanong, hanggang ilang taon po ba
And we trying to redefine it in our diocese, at sabi po ng obispo, it will be a perpetual use. At kung mapuno na yan, at yung mga susunod na pari, magiging museum na lang yan. Because it is a perpetual use. Dati ho kasi usufruct at least 50 years. But we are redefining the use of the space in our church, and according to the bishop, through a document, it should be perpetual. Paano yung mga susunod na pari? Di bahala naman sila. Pero ang kasunduan pong gagawin ay perpetual use. Hindi pwedeng tanggalin kahit mapalta ng pari. Kaya po sa mga dokumento, nire-review po namin, nire-revise upang sa gayon, sa halip na usufruct, we will use now the perpetual. Habang umiiral ang simbahan, pwedeng ilagak ang ating mga mahal sa buhay sa ating columbarium ng ating simbahan. Again, on this promotional donation, we are asking for 65,000 on any levels. After po niyan, by January, there will be difference at magkakaroon na po ng discrepancy yung eye level, head level at foot level ng ating columbarium. Kaya please, try to consider it. At yun nga po, sabihin mainit, may aircon pong nakakabit sa third phase dahil wala na nga pong singawan ng hangin. Kaya kailangan ng exhaust fan and air condition unit para po hindi mainitan ang ating mahal na yumao kung sila may kung nasaan. So kaya ho, yung third phase po dadagdagan natin ng AC para po mas maginhawa ang pagdalaw natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya again, that is an invitation, a source of donation for the ongoing construction of our parish church. Pangatlo po, kaugnay sa ating fiesta, we are appealing also for donors who would like to support our fiesta. Wala ho tayong hermano at hermana. All of us, in one way or another, are hermano at hermana ng ating fiesta. At unti-unti pong nabibuild up yung small groups and committees until such time na magkaroon ng General Assembly to present the overall plan of the whole operation of our fiesta this coming November. Kaya may mga packets of meetings happening para po sa kaganapang ito. At patuloy po ang discernment regarding our karakol, how are we going to celebrate it in a win-win situation. Nasabi natin, ang Diyos dapat ang magtagumpay, hindi ang gustuhan ng sino mang tao. Kaya patuloy ho ang pagkilatis, pagkikwento ng mga kasaysayan para mapahalagahan natin ang ating tinatamasang pagdiriwang tuwing kapistahan ng karakol ng ating simbahan. Kaya yun po ang ulat tungkol sa fiesta. And lastly, along the line of our reflection at sa pagdiriwang ng kapistahan ng Birhen del Pilar, patrona ng ating diocese, alam ho natin na dumarating ang punto sa buhay natin na para bang sa gitna ng pagsisikap natin, walang nababago, walang nararating. Yun ang karanasan ni Santiago. And I think in our life, we are also experiencing such kind of despair. Nothing is happening. There are no changes. In spite of our drive, of our dedication and commitment. Ganun siguro ang naramdaman ni Santiago sa kanyang misyon. Kaya napakahalaga po ang pagbibigay ng pag-asa ng Birhen del Pilar. Ang aking anak ang haligi ng ating buhay. Baka sa ating panuntunan walang naaabot, pero sa mata ng Diyos ang ating katapatan ay sapat na. Sa wika ni Mother Teresa, we are called not to be successful, we are called to be faithful.
At yun po ang paanyaya sa ating lahat. Hindi naman palahagad ng Diyos na lagi tayong magtagumpay. Ang hinahangad niya sa atin ay ang katapatan at pananatili natin sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga po ang paksa natin ngayong fiesta, pananahan. Tayo ba'y nananatiling nananahan kahit na parang walang nangyayari at pagbabago batay sa ating inaasahan? Do we remain and be still, faithful to God, even though nothing is happening at all? But in the eyes of God, there is happening within us. At yun po ang mahalaga. Inaasahan ng Diyos, hindi para tayo magtagumpay. Ang inaasahan ng Diyos sa atin ay ang pananahan, pananatili at katapatan sa Kanya. At doon, higit tayong pararangalan ng Diyos, not to be successful, but rather to be faithful. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahinawa kayo ng malasamalasakit ng mahal na birhen na siyang nagbibigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusinawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang nagdiriwang ng pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon at kapway mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.